Balak ni Elliot na makipagkita kay Teresa pero sisiguraduhin niyang hindi malalaman ni Teresa na siya ang lalaking dapat niyang pakasalan noon. Gusto muna niyang makipaglaro sa babae hanggat siya mismo ang makatuklas kung sino siya. Kinabukasan dahil Sabado, walang pasok sina Teresa at Marco kaya maaga nilang sinundo si Mariana at pinakilala na din ni Teresa si Marco na formal sa mga magulang nito. Hi ma'am, dad, bati ni Teresa sa mga magulang, sabay halik sa pisngi ng magulang. Naabutan nila itong nasa garden. Hello anak, kamusta? Tanong ni Doña Jocelyn sa anak at napatingin ito kay Marco na parang nagtatanong ang mata ng ina kay Teresa na kung sino ang kasama nito. Ah dad, ma'am, si Marco nga pala, daddy ni Mariana, pakilala ni Teresa kay Marco. Kinamayan naman ni Marco ang ama ni Teresa at nagmano ito sa ina ni Teresa. Mahabang pakilala at kwentuhan kung paano sila nagkakilala at paano nangyari ang lahat dahil ni minsan hindi nagkwento si Teresa sa mga ito. Tinanggap naman nila si Marco at maraming kondisyon ang mga magulang ni Teresa at sumang-ayon naman si Marco dito dahil mahal niya si Teresa at ang kanilang anak. Patakbong niyakap naman ni Mariana si Teresa dahil kagigising lang ng bata. Humalik lang si Mariana kay Teresa at nagpabuhat na ito kay Marco. Tiningnan naman ng mga magulang ni Teresa sina Marco at Mariana. Walang duda talaga na mag-ama ang mga ito. Halos kuhang-kuha ni Mariana ang mukha ni Marco at pakiramdam naman ng ito na mabait si Marco. Kaya tanggap nila agad ito para mabuo na ang pamilya ng anak at maging masaya na ang mga ito. Naisipan naman ni Marco na dumaan muna sa bahay nito at may kukunin lang bago sila mamasyal dahil doon lang din naman ang kanilang daan kaya sasaglit lang muna sila. Dahil walang traffic, agad niyang narating ang bahay ni Marco. Bumaba muna si Teresa at Mariana para dalawin din ang mga kasamahan niya dati sa bahay nila ni Marco. Hi ma'am, masayang bati ni Aling Dida dito nang magkita siya. Hello Aling Dida, kamusta po kayo? Tanong din ito sa matanda. Naku ma'am, okay lang naman po kami pero andyan ang isang bruha. Ang tinutukoy nito ay si Doña Lara. Dahil busy sa pagkukwentuhan sina Teresa at Aling Dida ay naglakad-lakad naman si Mariana sa loob ng bahay. Hi po! Mahinang bati ni Mariana kay Doña Lara. Napalingon naman si Doña Lara nang makarinig siya ng tinig ng bata. Hello apo, come here. Nakangiting bati din ito sa bata. Tinitigang mabuti ni Doña Lara ang bata nang makalapit na ito sa kanya. Napangiti ito nang makitang hawig na hawig talaga ni Marco ang anak kaya walang duda talaga na anak niya ito at apungan niya. Binuhat ni Doña Lara si Mariana at pinaupo niya ito sa kanyang kandungan at niyakap nito ang bata at naglaro-laro sila. Napahagik-hik naman ang bata nang kilitiin siya ni Doña Lara. Mariana! Tawag ni Teresa dito nang makitang walang anak sa tabi nito. Nag-aalalang hinanap niya ito. Nakasalubong naman ni Teresa si Marco sa hagdan na pababa na ito dahil nakuha na nito ang kailangan. Where's Mariana? Tanong agad ni Teresa sa asawa. Ha, iniwan ko sa'yo kanina, sagot ni Marco dito. Nakarinig naman sila ng tawa ni Mariana kaya nagtinginan silang mag-asawa at hinanap kung nasaan banda ang anak. Kaya agad nilang pinuntahan ito. Nagulat na lang sila nang nakita na kandong ng ginang ang bata at masaya itong nagkikwentuhan. Nakikinig naman si Marco at si Teresa kung anong pinag-uusapan nilang dalawa. Napangiti naman sina Marco at Teresa dahil parang okay ng ginang sa bata at parang nagbago na ito dahil hindi naman ito ganun dati. Mommy, Daddy, look! I'm playing with my grandma! Wika ni Mariana. I see baby, sabay lapit ni Marco dito. Nagkatinginan lang si Doña Lara at Teresa pero unang nagbaba ng tingin si Doña Lara. Kinausap niya si Teresa at humingi ng paumanhin. Teresa, patawarin mo ako kung anong ginawa ko sa iyo noon. Tanggap na kita, niyakap ng Donya si Teresa at niyakap rin siya ni Teresa pabalik. Habang nasa biyahe naman sina Teresa para ipasyal ang anak, naisip naman ni Teresa kung anong nakain ni Doña Lara at parang ang laki ng pagbago nito. Sa kabilang banda naman, plano ni Elliot na makipagkita na kay Teresa.
Samantala, buo naman ang plano ni Clemmy na akitin nito si Elliot at pakagatin sa kanilang plano ng ina. Matapos mamasyal sila Marco ay napagpasyahan nito na umuwi na dahil pagod na din si Mariana at tulog ng ito. Buhat-buhat na ito ni Marco. Han, kamusta ng pakiramdam mo? Tanong ni Marco kay Teresa habang hawak nitong isang kamay na naglalakad sila papunta sa sasakyan nila. Okay lang ako kahit medyo pagod basta maging happy lang si Mariana. Masaya na ako, sagot ni Teresa dito. Masaya si Teresa dahil buo na at okay na silang mag-asawa. Sana ganito na lang lagi sa isip niya. Samantala, sa bahay ni Doña Vivian. Clemmy, malaking perang inutang mo kay Elliot. Kaya dapat bilisan mo na ang paggalaw dahil pag nagkataon, madidihado tayo. Pag naningil na siya, dapat bago man mangyari yun ay magiging kayo na. Tandaan mo yan, sabi ni Doña Vivian kay Clemmy. Akong bahala ma'am, relax ka lang. Lahat ng plano natin matutupad at sa atin ang huling halakhak. Kampanting sagot ni Clemmy sa ina. Lunes ng umagang gumising si Teresa para mag-prepare para sa anak at asawa habang tulog pa ang mga ito. Idadaan nila si Mariana sa bahay ng ina nito dahil ayaw nilang iiwan ito sa bahay na mag-isa. Papasok na din si Marco sa trabaho nito. Ihatid muna niya si Teresa sa opisina nito bago siya papasok sa opisina din nito. Saan ka pupunta? Tanong ni Teresa kay Marco nang bumaba din ito sa sasakyan nang makarating na sila sa kumpanya ni Teresa. Ihatid ka hanggang sa loob ng office mo, malambing na sagot ni Marco sabay hawak ang dala at bag ni Teresa. Hinayaan lang ni Teresa ang asawa sa ginagawa nito. Makahawak pa ito sa baywang ni Teresa papasok sa loob ng kumpanya ni Teresa. Pinagtitinginan naman sila ng mga employee na nakakita sa kanila dahil ngayon lang nila nakita na may kasama itong lalaki. Kinikilig naman sila sa kanilang boss dahil sa ganda ni Teresa. Bagay na bagay ito kay Marco na dahil gwapo din ang lalaki. Ano ba, pinagtitinginan tayo, wika ni Teresa kay Marco. Nahihiya ka sa gwapong ito? Kinahihiya mo? Pabirong sagot nito at lalo pa nitong hinigpitan ang paghawak nito sa baywang ng asawa. Naisip naman ni Doña Lara na puntahan sila ni Doña Vivian para sabihin sa mga ito na hindi na siya kakampi sa mga ito at wala na siyang balak na gawin ang pinaplano niya dati. Nakabantay lagi si Marco kay Teresa kaya idadamay na natin siya. Wika ni Doña Vivian kay Clemmy na nag-uusap sila sa may garden. Saktong papasok naman si Doña Lara kaya at narinig nito ang kanilang usapan. Kaya kinuha nito ang cellphone at nirecord nito ang usapan ng mag-ina. Ang bata ang kahinaan ni Teresa, kaya kukuha tayo ng tiyempo na makuha ang bata, nakangiting sabi ni Doña Vivian. Dinig na dinig ni Doña Lara lahat at iyon ang kanyang nirecord. Dahan-dahan siyang umalis sa bahay na iyon para hindi siya mahalata ng mag-ina. Ngunit saktong pagtalikod niya natabig nito ang flower vase at nahulog ito kaya naagaw ng pansin ng mag-ina at napalingon ng mga ito at dali-dali namang tumakbo ito palabas ng bahay. At sinundan naman agad siya ng mag-ina dahil alam nilang narinig nito lahat ang kanilang usapan. Habulin niyo siya! Sigaw ni Doña Vivian sa mga tauhan nito para mahabol si Doña Lara. Pero mabilis na umalis si Doña Lara kasama ang kanyang driver dahil kita nito na pinaghahabol siya ng mga tauhan nito. Hindi pa medyo nakalayo sila ay may narinig na siyang putok. Hindi alam ni Doña Lara ang gagawin kaya tinawagan niya si Marco. Busy naman si Marco sa opisina nang biglang narinig nito na may tumatawag sa kanya at nakita niyang ina ang tumatawag dito. Hello, sagot lang ni Marco sa ina. Marco, please help me, garalgal na sabi ng ina nito. Ma'am, nasan ka? Anong nangyari sa iyo? Pag-aalalang tanong nito. Sinabi naman ni Doña Lara kung saan ang kanyang lokasyon at kung ano ang nangyayari kaya agad na pinuntahan ni Marco kung saan ang ina nito. Tumawag si Marco ng pulis. Habang nasa daan si Marco, tinawagan nito si Teresa at ipaalam nito ang nangyayari sa mga pulis. Kaya agad din itong umalis sa opisina at pinuntahan ang lokasyon na sined ni Marco sa kanya. Ano kaya ang mangyayari kay Doña Lara? Abangan natin ang susunod na kabanata.